Salamat, Pastor Jun. I hope nga maka-connect na ko. Sa atong pagpadayon sa tuang pagkat-on sa nindot kayo nga pagtulunan mahitungod sa predestination. Okay. Antog ra di ko kasod. Kung yung tanan sa pagtindog palihog, let's open our Bibles, the book of 2 Peter, chapter 1, verses 1 to 3. Dunganan na itong pagbasa ni tulo ka mga bersikulo as a springboard sa ito ang mensahe sa pagpadayon na ito sa pagkat-on sa nindot kaayo nga pagtulunan sa Biblia, gitawag na ito foreknowledge, predestination o election. Together read, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Father, thank you sa imo ang pulong nga naghatag na mo paglaom. Salamat o Dios nga ikaw nagtigom sa imong iglesia sa gihapon. Ug imong gitugyanan ang imong iglesia sa pagmantala di lang kay sa kaluwasan kundi ang mga doktrina nga nalambigit sa among pagtubo diha sa amo ang kaluwasan sa among relasyon nga kanimo. Father, I pray that you just empower your servant this afternoon. Wala siya pulos, wala siya gahom, wala siya kaalam o katakos kung dili ikaw ang mag-intervene karon. And I pray, Father, nga ang matagpulo muguhas sa ba sa imong alagad makahatag og kalig-on, makapabuild up og pagtuo og dili makapaguba og makahatag og confusion sa iglesia. Among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Palugmang lingkod. Ato nakatunan last week ang doktrina mahitungod sa foreknowledge, the foreknowledge o ang itawag na to predestination. O abi mo makaigsunan, importante kayo ang doktrina. Ug dili sayop ang Dios nga sa dihang iyang gipasulat kang Paul ug iyang gitagaan ni Paul si Timothy o instruction, giingnan niya nga all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, importante kaayo sa Dios ang doktrina. Importante sa Dios. Ug ayaw ko na nga ang doktrina mahitungod lang sa mga religious things. O basta doktrina simbahan ra na, ug ang doktrina ang magkat-on ana as pastor na lang ana ug katong mga full-timer Bible student. You see, kilan masabtan sa iglesia nga ang church is the Bible school ug ang matag Kristohanon Bible student. Ayaw mo pagdumili sa pagkat-on sa doktrina kay mauna siya ang basic o muna'y pundasyon sa imong prinsipyo, sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. The Bible says, ingon siya, grace be unto you, grace and peace be multiplied. Gusto niya mapadagaya ang grasya o ang kalinaw. Sa unsang pamaagi? Through knowledge.
And this is not just a knowledge sa academics, knowledge sa math, sa science, o unsa academics, dili na mo'y basihan sa grasya o kalinaw sa Dios. Ingon siya, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Kilala na kaila ka sa imong Dios. Kilala na kaila ka kinsa imong Dios. Nindot kay mensahe sa choir ganina nga sa dihang gubot na kayo akong kalibutan. Ingon siya nga, I turn to silent prayer. Ug akong giunahon na ang tanan nga akong nahibaluan mahitungod kanimo. Diba? Nindot kay ito nga, to everything that I know of you, that you are still God, still you are, even aning nga sitwasyon. Unsa may gisandigan nimo anak nga peace, ang imong knowledge kinsa imong Dios. Asa makakakuha og kumpiyansa nga moadto kag langit tungod kay imo nang gisaligan si Ginoong Hesus Kristo. Sa kahibalo nga si Kristo mingsaad ana nga pasalig. Nga kung mosalig kaniya, maluwas ka. You see, faith is knowledge-based. Ang faith is base na siya sa usay na hibaluan nimo. Muna ingon siya, grace and peace. Now, if you want more grace, if you want more peace, learn more about God. Sa imong adlaw-adlaw nga mga sitwasyon, nalambigit ang Dios, you always ask, unsa may kung ang Dios mo ay padesisyonon ani nga problema, unsa ka iyang gusto? Diba? Nga na dapat ang hunahuna sa matagtag sa kakristohanon. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life. Sumala kuno sa divine power niya, iyang gihatag nganhi kanato ang tanang mga butang. Remember that all things that pertain, nga nalambigit sa atong kinabuhi unto life and godliness. Sa unsang paagi gihatag sa Dios through, ready read, through the knowledge of Him. Again, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So, munang naatay Sunday school, munang naay pagwali permi atong pastor, munang the center of our service is not ceremony, is not the program, it is the Word of God. Kay diha ta marimainan o diha ta makakaton kinsa o unsa atong Dios. Kay pinaagi ana makabatunta sa tanang kahibalo nga nalambigit sa atong pagkinabuhi siya nga that pertain unto life and godliness. Now, atong gisgutan ang doctrine of foreknowledge, predestination and election. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So, daytulo ka butang atong gi-consider sa ato ang pagkat-on may tungod sa ani nga doktrina. The word foreknow, predestinate, and called, and that is called kani siya mo ni atong hisgutanan karon, the doctrine of election. So atong nibaluan nga the Reformed doctrine of predestination, sumala ni Lorraine Butner, ingon siya dinhi, wow, nga naman ning nawa man ni ako ang so nakita niyo diha. Lorraine Butner in his book The Reformed Doctrine of Predestination nagsulti diha nga next slide please. Ang akong connectivity diri Pastor Hinay. All right. The 5 points may be more easily remembered if they are associated with the word tulip. Now, ang tulip is na siya ka klase nga bulak. Na siya sa Holland, sa mga Netherlands, tulip.
nga without one nga petal dili siya kompleto. So gihinganan nila nig tulip. We are not for the tulip, we are for the rose of Sharon. Total inability or total depravity ato nang. So muni siya ang meaning sa tulip. Limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Pero atong padayunon ang gitawag og ang election. Last week atong nisgutan sa summary lang nato, the foreknowledge of God. Foreknowledge means to have knowledge of things to be. Wala pa nitabo na nabaluan na. Pero ang foreknowledge of God is an attribute of God, while predestination and election are acts of God. So ang foreknowledge, iyan ang attribute, iyan ang gahom, iyan ang nature. Kaya tungod kay omniscient man siya, nakabalo na gyud siya tanan. Walay makasurprise sa Dios. Walay aha moment sa Dios o hala moment sa Dios. Dili kay, hala, ganun tiyo man itong gibuhat. Kabalo na ang Dios. Pero ang Bible, careful kayo siya nga nagpasabot nga ang foreknowledge of God, dili na mo'y hinungdan. Hinungdan nga naa na siya gi-elect para maluwas o naa na siya gipili para maimperno. Okay, padayon ta. Ang predestination of God to begin with, dili ni para magamit nato sa mga unbelievers. Kay kung tan-aw nimo ang context sa mga word nga naa sa kanang sa Bible, every time nga gamit ang word nga predestined, ang word nga predestined dili wala siya gigamit sa tanan kundi gigamit lang niya sa exclusive nga pamaagi kanang word nga as. It is for the saved and saved only. So kung sayop ang imo ang definition sa predestination, tungod kay ang ila ang definition sa predestination is nabase na siya sa foreknowledge of God. Kay nakabalo na ba ang Dios na kinsay dili mo dawat o kinsay mo dawat, iya na tong gi-elect nga maimperno o malangit. Well, mo nang importante kayo ang saktong definition nimo sa word nga predestination. God knows who is going to be saved, and thus He has predestined certain blessings for those. Pero dili ni siya para sa tanan, kay ang gihisgutan na to na para lang sa katong maluwas pinaagi sa pagtuo. Okay. So, forward ta. So, kung muni ang kalibutan, dahil na ay gipredestin sa Dios, dili niya ipredestin ang tao nga maimperno o malangit, kundi para lang ni siya sa mga nagdawat na ni Kristo. So kung ikaw aduna kay nanakay relasyon ni Kristo, pinaagi sa kaluwasan diha lamang ni Kristo, karuhon ta na ang kaluwasan dili pinaagi sa binuhatan kundi pinaagi sa imo ang relasyon ni Kristo tungod kay imo siyang gituuhan o gisaligan. So makaangkon ka ni ani nga blessing. Tanan nga mga blessing nga gitsaad niya mahitungod sa gilatid na niyang daan para lamang tus mga luwas, walay labot ang mga dili luwas. So atong nisgutan nga naay blessing ang predestination. The first blessing atong gisgutan last week, makonform ta sa image of His Son. Whether we like it or not, pag-rapture, mapariha kita sa iyang panagway. Dili sa gahom, kundi dili sa gahom nga paparihat ta gamhanan niya, kundi maparihat ta siya ang pamatasan og sa iyang glorious body. For whom He did foreknow, He also, klaro kay na, He also predestinate to be conformed. So kanang predestination na lambigit na siya sa conformation to the image of His Son. Wala na naghisgot nga maluwas ka. Okay, klaro ba? Amen. Napamo diha? Then sunod nga blessing to the adoption, the full adoption. Kano saan ni mahitabo ang full adoption? Atong nahisgutan last week. The full adoption
Asa naman tong full adoption na ra? Having predestinated us unto the adoption of children. Pero giklaro sa Romans chapter 8 nga kani nga full adoption mahitabo lang ni siya sa the redemption of our body. Klaro? And not they only, but ourselves also. Kanang they ang creation actually, ang creation nag-agulo pug kuno sama nato. But ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, we. So, exclusive. It means kita. So si Paul, luwas man si Paul, ug ang iyang gisulatan, mga luwas, so kita. So walay labot ang dili luwas. Okay? Kuha. We ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption. Nga gihisgutan sa Ephesians o kani mahitabo lang ni siya the redemption of our body. So kanus aman ni maluwas ang atong lawas sa rapture. Nga pagabanhawon ang mga patay na daan liha ni Kristo, ang ilang lawas giwalin ni Pastor Paul ganina, so we will not dwell on that. Predestined according to his purpose. Kani nga ikatulo na lambigit ni siya sa doktrina sa eleksyon. Kay ato munang atong hisgutan karon. So moadto ta karon sa the doctrine of election. Hinay ang akong connection. So forward ka daan sa Robert sa election. Good. The Bible says, together read, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. So ato nang tan-awon, according as he hath chosen, he hath elected us in him. So dang mga keywords yung tan-awon diha. Na-elect ka, dili tungod kay gipredestined ka sa Dios, kundi you are only elect in what? In Christ. So ang mga notations na ko na diri walay labot na kay PowerPoint ran ilang gihatag. Maklaro ninyo ni? Maklaro ninyo kung mga circles, kung ano kay. So we are chosen in Him, in Christ, before the foundation of the world. So, iyan na nang nakita nga mudawat pang ka, so gi-elect ka niya. Dili aron maluwas. So, unsa man dining election? That we, kanang word nga that is the reason for the election. That we shall be saved, dili. That we should be holy and without blame before Him in love. I want to point out that predestination and election, the choosing, have nothing to do with salvation. Balik ta ha, ang election, dili na siya, o wala na siya nalambigit sa kaluwasan. Ang predestination para lamang sa luwas, ug walay gipili ang Dios nga moatog langit, ug walay gipili ang Dios nga moatog impierno. Kung dili na mao imong baruganan, nan muingon jud ka nga na nagigipili ang Ginoo para maimpierno, gipili lagi na siya nga kana sila pinili lagi na sila. Well, naay gipili ang Dios. Tanan nga naa niya na maapil ani. Pero unsa man dining election padayon ta ani nga kuan nga sorry. Paspasan ni. From the following scriptures, atong makatunan, we learn what the choosing or election of God is about. So unsa man gyud ning election? So atong i-define ang election, pinaagi ra pud sa Bible. So we do not use dictionaries, di ta mo gamit ang mga komentaryos ato ta sa Bible. For this is the word of promise. In Romans chapter 9, naghisgot na siya og election. Ang Romans chapter 9, 10, 11. At this time will I come, and Sarah shall have a son. Verse 10.
And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. So naay mga keywords imong ato mabantayan. Hinay akong connectivity diri. Sorry. Ganong naing-ani ni. Verse 11, it was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So ato nang by that definition, at once we point out that election or choosing kay dili man ni para sa kaluwasan kundi gipili ka alang sa pagpangalagad. So ang mga bata nagisgutan nga si Sarah nang namkon siya, gipili na sa Dios nga ang isa na ay purpose, ang isa na ay laing purpose. Thus, choosing or election has to do with service. It has nothing to do with salvation. It has to do with service. Munang naay gitawag og tinawag, na paminaw og tarong. Karuhon taning word nga tawag. Dili lang kay ang pastor ang gitawag. Kitang tanan naatay individual calling. Natay individual calling. Nga mga lagad ka sa Dios sa usa ka specific area aning kalibutan na. For example, gitawag mi nga mga lagad sa Dios sa area sa pagka-pastor o sa pagka-full-timer. Ikaw gitawag ka as a teacher. Ikaw gitawag ka as unsa imo ang negosyante ba ka? Munang kamo mga young people actually tarungan ninyo og decide nga ang imong desisyon nga career sa kinabuhi nalambigit na siya sa purpose sa Dios sa imong kinabuhi. You should know your purpose. Dili kay mo may kuan sa mga barkada mura pud na. Munang kamo mga senior high karon palandaan ga pray na mo unsa man ang imo ang vocation, unsa may calling sa Dios nimo. Will you be an engineer? Will you be a businessman? Will you be a teacher? Will you be unsa man ka? So karon palandaan imo na lang gisettle. So ang keyword there is the elder shall serve the younger. So naay mga thus choosing or election has to do with service. It has to do with service. God hated the descendants of Esau because of what? Unbelief. Nakita na sa Dios that Esau will not believe. Esau will be, gitawag siyang fornicator. By the way, gitawag na siyang fornicator tungod kay ang fornication is satisfying your desire sa dili pa saktong panahon, satisfying your desire diha dayon. Munang gitawag na siyang fornication, di makapaabot. Instant gratification. So si Esau, ingon siya nga gusto siya matagbaw dayon ang iyang kagutom. Wala siya nagtan-aw sa dako kayong bili nga iya ang gibaligya ang iyang birthright. Okay? And the Lord loved the descendants of Jacob because of their faith. Murang ingon ng Dios, Esau have I hated and Jacob have I loved. Not because God is hateful, but his hate was based on the unbelief. Kay nabantayan ninyo. Oh, next slide, please. The prophet Isaiah says that Israel is God's chosen people. Ang Israel, God's elect. Muna'y argument ni Paul sa Romans chapter 9, chapter 10. Di ba, Pastor? Ige-elect sa Dios. Ug mo nagisgutan, the very elect of God shall be deceived in Matthew chapter 24. They are the God's elect, pero dili but pasabot kay elect sila, but thou Israel art my servant, Jacob whom I have chosen. Again, there's the election there. The seed of Abraham, my friend. Nagbut pasabot ba ni siya nga ang tanang Hudiyo kay pinili sila sa Dios luwas na? Dili. No. So therefore, election has nothing to do with salvation.
They are just the chosen vessel of God, ang Israel, nga diha magsumikad ang Misaya, diha magikan ang pulong sa Dios, ang atong Bible, diha magsugod ang iglesia ni Kristo. It simply means that God has chosen Israel for a service. God has chosen Israel for a service. Next slide. And we know what that service was. Unsa man ang service. The same prophet Isaiah says that the Lord Jesus Christ is the chosen servant of God. Karon kay chosen servant si Jesus Christ, gipili ba siya aron maluwas? Kung ang pagpili nalambigit sa kaluwasan. Behold my servant whom I uphold. In Isaiah 42 verse 1, Robert, I have put my spirit upon him, in whom I have my soul delighteth. I put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. So naigipili ang Dios o ang iyang gipili para mahimong manluluwa si Kristo. Tungo kay gipili ba si Kristo, kikinahanglan siya para maluwas? Gipili siya aron maluwas? Dili. Gipili siya for a purpose. Gipili siya for a purpose. So if election is unto salvation, the question now is, does this mean that God chose the Lord Jesus to be saved? Of course not. If election is unto salvation, for He is the Savior. But God did choose His Son for a service. O kabalo taon sa lang ang service, nga mahimo siyang karnero sa Dios o kordero sa Dios, ang Latin nga karnero sa Dios, nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Padayon ta, and he was the obedient servant, being obedient unto death, even the death of the cross. Thus, we conclude that God does not predestinate. Wala siya gipili ng daan o muna na imong destina nga mura nakag-train. Kakita nakag-train. Ang gidaganan sa train dili dalan sa manato nga pwede ta kaliko-liko. Ang train kung gipaliko siya, kung ang iyang truck muliko, liko gina siya, wa gyud siya choice. Diba, ang train, muna gitawag rail. Ang iyang railway. So, ang ilang concept of predestination is mura kag train, nga giputang sa Dios, nya, kay gipaliko ka sa Dios, gipaliko sa Dios, gipaliko sa Dios, muna gina imong dalan, o muna ginang imo ang, muna imo ang kapalaran. So, kung di ka luwas, di ka luwas. Pahalag na kadungog ka. Ato nang hisgutan unya. Thus we conclude na God does not predestinate or elect men to be saved or lost, but that salvation is on the basis of what? Whosoever will. Naa kay choice. Naa kay choice. By the way, mismo ang mga kampo sa mga Calvinista nga mismo sa mga Baptist, daghang Baptist nga Calvinists, di po sila magkauyon sa daghang mga punto. Pero ang ilalang giuyunan is na anay gipili ang Dios para maluwas o nanay gipili ang Dios nga dili maluwas. Pero ang Bible klaro nga ingon siya, whosoever will. Gali in Book of Revelation 22, and the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth. That means by choice, naminaw ka. Nagpatalinghog ka. And let him that heareth say, come. And let him that athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. So kumutuo mangguta sa ila ang pamaagi sa paghunahuna sa election, atong gi-violate ang daghang mga butang sa Dios. Ngayang pagka-Dios, ang iyang persona, o ang iya ang doktrina. Og dili na nimo mahibaluan, og maghatag na nimo og mga daghang mga dili nimo mabantayan, pero kasagaran, dili tanan ha, kasagaran nga naghambin ani nga doktrina, naa sila'y feeling of superiority, kay nga naman pinili good sila. Og kutob sa dili mo adhere ana, inferior by knowledge. Mo nang makita nimo ng mga libati diha sa
membro ko sa daghang mga forums mahitungod ani nga debate. Ang ilag yung kwan is kamera magoy nakasabot ana kay kamera may pinili. Kamo kay wa man mo gipili, di gid mo kasabot ani. So naaslay superiority in knowledge. Feeling lang. Feeling lang. Padayon ta. So we have time. So these are the foundations nga ang tulip doctrine is built upon. Atong himay-himayon ang tulip nila nga nabase sa tulo ka definisyon nila sa predestination, foreknowledge ug election. Paminaw, foreknowledge, election ug predestination biblical na, pero nagdepende lang na sa imong pagsabot unsa na. Pero atong gipakita nga ang tarong nga mga definisyon sa foreknowledge, election ug predestination sumala sa konteksto sa Biblia, dili kita parehas ug hunahuna nila mahitungod ani mga butanga. Foreknowledge para nato kahibalo lang sa Dios, kahibalo lang siya. Pero wala na moy dili na moy basihanan sa pagpili niya kinsa maluwas ug na siya gipili nga maluwas na gipili nga maimperno. Pero lahi ilang pagunahuna, balikon ako ha, ang doctrine nila sa foreknowledge is mauni ang basihanan nga kay nakabalo naman ang Dios nga naay mo dawat, naay dili mo dawat, mo nang katong mo dawat, iya na tong gipili. Daghang kay maligsan ana nga doktrina. So ato ta sa una, total inability of man. The total inability of man or the total depravity of man. Unsa ning total depravity of man sumala nila? By total inability, si Calvin nabut pasabot ang lost sinner dili gid siya makaduol ni Kristo ug dili siya makasalig ni Kristo, patay gid siya kay patay man siya unless gipili sa siya dos nga maluwas, munang hatagan siya og kagahom o hatagan siya og pagtuo mga makaduol ni Kristo. Muna ila ang definisyon. Pero atong gihisgutan last week nga ang total inability of man or depravity of man, ako lang nang i-define. By total inability, ang iyang pasabot, no man has the ability to come to Christ. And unless God overpowers him o hatagan siya o pagtuo, makaduol na dayon sa Ginoo kay pinili man siya. Nasabtan na to? Muna ilang pagtuo o ilang gitudlo. Pero ang Bible nagtudlo nga ang total depravity of man means there is nothing good in man to earn or deserve salvation. Kaya nga naman, ingon ang Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. We believe that. Pero lahi-lahi lang tag-concept. Para sila, ang tao tungod kay totally depraved man siya, wala gid siya'y kagahom. Wala siya'y kapabilidad sa pagtuo unless pinili siya. Pero ang Bible nagsulti, ang namatay sa tao, dili ang imong kalag, kundi ang imong espiritu lamang sa dihang nakasalata. We are spiritually dead. Tungod kay namatay si Adan, spiritually, death means separation. Balik ta ha, saktong definition, death, dili katulog, dili kahanaw. Hanaw na. Kundi ang death is what? Separasyon. Muna ang unang kamatayon nga naaguman sa tao dito sa Garden of Eden, dili physical death. The separation of soul and spirit, or soul and body, kundi the separation of man from God. Pero naagya po sila kapasidad sa pagpili. Kay buhi man lang yang kalag. Unsa ng kalag, mo naa siya ang sentro sa imong tibuok o tinuod nga pagkatao. Ang imong lawas, mao lamang ni siya ang sentro sa imong five senses. Ang five senses, ang imong pananaw, imong panimhot, imong panlasa, ang imong sana siya, pamati, ug ang imong pagdungog. Nga kanang lima mo na gamiton sa yawa nga maapektaran ang imong kalag. Munang ang imong kalag mo na sentro sa imo ang intellectual, ang kanang sa imong intellect,
ang imong kalag sentro sa imong emosyon o ang kalag nimo munay sentro sa imo ang kabubuton. To be a person, you need to have intellect, will, and emotion. Tama? Mo nang gitawag kag tao. Makabati ka ug ang imong pangunahuna nakay kapasidad sa pagtimbang-timbang sa sakto ug sa dili. Munang sayop ang ilang definisyon sa total inability. Kay tungod kay patay, dili na makatuo ang patay. Balikon ta unsa may namatay. Ang kalagba o ang espiritu. The only thing that stands between the sinner and salvation, dili election, kundi ang iyang kabubuton. Whosoever will, gusto ka ba maluwas? Kung gusto ka maluwas, saligi si Kristo. Pero kabubuton na nimo. Amen. Muna ingon siya, whosoever will. Huwag yun na ang diferensya nato nila. Some Calvinists mugamit sa John 6:44. In an effort to prove total inability, here the Bible says, ingon siya, kani ilang gamiton, no man, wala gyud tao can come to me, gawas kun ang amahan, except ang amahan nga nagpadala ka nako, kanang word nga, draw him. So, election. So, dili ka duol sa amahan kung dili ka elect. Kay elect man ka, hatagan din ka og conviction, hatagan ka og pagtuo nga dalon ka niya sa iyang kaugalingon. Kung di ka elect, di ka naon sa Dios. Walay conviction. Nakuha ko ninyo. Muna ilang gigamit, pero atop po ding tubagon. Pangutana, kinsa man ning mga tawhana nga gidraw sa Dios. John chapter 12 verse 2 together read, and I, if I be lifted up from the earth, will draw the elect unto me. Kisa may gidraw sa Dios. Ang elect ba sumala sa verse ilang gigamit? Or sumala ni Kristo katong gisulti dito sa pikas nga verse, all to, kitang tanan. Tanan gani, tanan. Usa pa man ang tanan. Tanan except dili. Lapa mo diha. Padayon ta. In verse 30, because, asa ni? Di mao akong gibasa. Romans chapter 1, 19 to 20. Klaro kay ni. Sa gospel ni Paul. Because that which may be known of God, tungod kay unsay mahibaluan, ang mahibaluan mahitungod sa Dios, gipadayag ngadto kanila. Na ay word nga kanila, kisa man ng them. Katuning tanang mga makasasala nga gihisgutan ni Paul. For God hath showed it unto them. For the invisible things of Him, God, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they, kisaning they, tuning mga sinners, or tanang mga tao. So walay excuse ang tao nganong di siya katuo. Kay ngano man, wa man ko nimo gipili, Ginoo mo nang na imperno ko. Balik ko na to, kung mo na ang hinungdan nga laluwas ang tao kay pinili na siyang daan, o na imperno siya kay pinili na siyang daan, unsa man siya nga klase nga Dios? Cruel ba siya nga Dios? Nga pakatao lang kaning kalibutan na para mo suffer ka sa impyerno? Patas ba siya nga Dios? Patas ba siya? Nga iyang giingon nga whosoever niya wa man kay whosoever mo to magyapon sa whosoever. Pero kato lang elect. Di na ta mo dwell kayo na. Ato ta sa unconditional election, the you. Paspason tani. The you.
By unconditional election, Calvin meant, ang yambot pasabot ko no, that some are elected to heaven while others are elected to hell. And that this election is unconditional. It is wholly on God's part. Munang ang ila ang doctrine sa God's sovereignty, the sovereign grace of God. Now remember, very, very, very tricky kayo ng term nila, the doctrine of the sovereign grace of God. Mo research mo ni sa internet, mga libro, basalagan ni sovereign grace of God, be very careful kung sakto ba na nga definition. Kay lahi ang ilang definition sa grasya. Kay ang grasya, ang kaluwasan, wala mag-part ang tao. So, pati pagtuo, dili imo. Nakuha ko ninyo? Munang kay dili man imo, wala gi imo, munang ang Dios mo'y naghatag sa imong pagtuo aron maluwas ka. Nabase sa iya ang foreknowledge nga amo tuo ning tawhana. Gi-elect na kaniya. Nakuha ko ninyo? Pero ang Bible nagsulti, isa sa butang nga wala gikuha sa Dios ang imong kagawasan sa pagpili. Naa kay kagawasan sa pagpili. Ako kay ni nga doktrina, pero focus na diri. Kay daghang kay doktrina nga nalambigit ana pati ang sala. Kay gipredestin naman sa Dios nga si iba makasala, nan siya mo'y hinungdan sa sala. Maglali sila gani ana. Sila mismo naglalis ana. Okay. Padayon ta next slide. By unconditional election, God has already decided kinsa ang maluwas kisay dili. Permit me to be slow kay kaninga doktrina nagpahipi ni siya kasing-kasing sa uban nga mga pastor o sa ubang mga members. By unconditional election, Calvin meant that God has already decided who will be saved. He can only hope. Ang paglaom lagi sa tao is, untag pinili ko. Kung mauni man nga doktrina, ang paglaom na lang gid sa kalibutan is dili ang pagsangyaw nato sa maing balita. Nakuha ko ninyo? Ang paglaom sa kalibutan dili ang pagsangyaw sa maing balita kay ngano mang sangyaw pamanta, ngano naman ay pinili. So ang paglaom ra gyud sa kalibutan karon is untag pinili ko. Untag ang akong anak pinili. He can only hope that God has elected him for heaven, not for hell. Adto ta sa unconditional, manataan na. Sorry. Saan ako ani? Okay. There is a booklet entitled Tulip. Booklet ni siya ni V. Klockman. Diha siya ang siyang booklet iyang gisulti. Under that point, yang gigamit ang Ephesians 1:4. Now remember, they will also use the Bible. Of course, this is a biblical doctrine. Pero nagdepende na karon sa interpretasyon. Pero yang gigamit ang Ephesians 1:4. Together read, He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So nanay pinili ang Dios before sa foundations kalibutan. Before pa niya gihimo si Adan ug si iba, nanay siya pinili. Pero ang problema is, kompleto ba? Because the complete scripture says, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Now there's word that we should be saved? No. We should be holy and without blame before Him in love. It is about service, a holy service, a sanctified life, a sanctified service. Now, service, dili lang kay anita sa church, nag-service ta sa Ginoo. Kundi ang pagkinabuhi, sumala sa iya ang doktrina, sumala sa iya ang kamatuuran mo na ang serbisyo nato. We can only serve through works. And works, para mahimong good, nagsumala, kilala, nasandig siya sa saktong prinsipyo. Tama, dili? Kano sa man nimo matawag ang works good or bad?
Good siya kung sumala sa balaod o sumala sa kamatuoran, pero kung supak, bad na. So ang atong pagkinabuhi, pagpanghugas og plato, pag-iunsa nimo ang household chores, unsa man na siya na sumala ba na siya sa prinsipyo sa Dios, that is still service. Napa mo diha? Murag katulog na mo ba sa doktrina na? Padayon ta. The verse says nothing about being chosen, nothing that chosen for heaven or hell. It says we are chosen that we should be holy and without blame before Him in love. Under the same point sa unconditional election, si Mr. Lachman, tuguti nga mo gamit ko og mga libro kay para dili ko mahagbong dinhi nga nagtumo-tumo or ako. Sila mismo ang nagpadayag ani sa ilaang side. In John 15 verse 6, you have not chosen me, but I have chosen you. Klaro magina diha, chosen. Election man gid na. Amen? Kisay mo supak. Election man gid na. Wala ko nyo gipili, pero ako'y nagpili ninyo. So mo ni siya, nag-i-elect ang Diyos. Pero ay sa kadyot lang ha. Ato sang klaruhon. Kumplituhon na to ang bersikulo. Together read, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should be saved. Dili. Ang iyang gisultihan ba ni mga luwas na? Sa inyong pagtanaw. Kisa may gistoryahan ni Kristo ani? Ang mga disipulo. Ringon siya nga, kamo, wa mo na ko gipili para maluwas, pero gipili mo na ko that you should go. Ang lakaw mo and bring forth fruit. That is service. That is service. 2 Peter 3:9. The Bible says, God is not willing that any, bisan kinsa, should perish, but that the elect should come to repentance. No. All. Napabay mas klaro pa ana? Timothy, who will have all, gusto, who God, will, gusto, kabubuton gud niya nga ang tanang tao maunsa to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Take note the word knowledge, the port diha. So when you serve God, dili pwede nga di ka kabalo, naagi pagkaton. Napa mo diha? So ayaw gid mong tapol-tapol o tulog-tulog kung Sunday school o doktrina na iwali ni Pastor Paul dere o si kinsang mutulog na to, because that is the basis of our service. Ang atong nahibaluan. Ug walay ming amen. Limited atonement. O saning limited atonement. Limited atonement. Klaro na kay ni. Self-explanatory na gid ni. By limited atonement, Calvin meant that Christ died only for the elect. Again, ato nabasa ang mga bersikulo, dili ang elect ang ipagkamatsyan, kundi tanan. Tanan. The doctrine is not in the Bible, and the doctrine wholly contradicts many. Daghan kay gipang contradict ani nga mga scriptures. Sama sa unsa, ato ta sa unahan. Please. Ana-ana lang mong tanaw palihuga. For instance, 1 John 2:2, read. He is the propitiation for our sins and not for ours only. Nabantayan ninyo ang exclusivity ni Paul, ni John. Iyang gisgutan ang mga luwas, iyang gistoryahan ang mga luwas. Siya ang propitiation, halad pasig-uli sa atong mga sala. Ug dili lang kay nato nga mga luwas, kundi alang sa tanan tibuok kalibutan. So kung kanang we diha elect, okay, good. Pero di lang kay sa mga elect. Kay gi-qualify niya, but also for the sins of the world. Apil ang dili luwas.
Hapit ko mo, dili pinili. Klaro ba dili? Mag-uyon tanay ha, kaya ang goal sa church is Ephesians 4:3. One Lord, one faith. Isa rin pagtuo na to, dili pwede nga ikaw mintuo ka ani lahi imong gituan lahi ito niya pagwaling pastor nagpundok-pundok ug mo na split ang church sa doktrina. Muni ang atong purpose ganung moabli kitag Bible. Muli purpose ganung budlay gyud ang pagkat-on, budlay gyud. Pero para ma-achieve na to ang kabubuton sa Dios nga magkahiusa tas pagtuo, dili pwede nga di ta moagi ani nga proseso nga naay Sunday school, naay Bible study, naay discipleship, naay personal nimong pagbasa sa Bible. Napamudiha. The teaching of Calvinism on limited atonement contradicts 1 Timothy 5, chapter 2, verses 5 to 6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for the elect. No. For all. Pero John 4:42, 1 John 4:14, John 3:17, 1 Timothy 4:10, Isaiah 53 verse 6. But we see Jesus, Hebrews 2:9, pero ang pinaka-nindot nga verse, bisan kanira nga verse imong gamiton, makabarog ng yung ka batok sa ilang klase nga pagtulunan, John 3:16. Unsa may gisulti, for God so loved the world, dili ni siya elect ha, for God so loved the elect, no, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kay kabalo ba mo, take note of this, basta Calvinistic gani ang imong baruganan. Wala nga kabalo ang uban ani, pero ang Calvinistic nga doktrina supak siya sa prinsipyo sa gawasnon nga kabubuton or freedom of will or the free will. Free will. Maupod na ang basic ug core nga doktrina sa Roman Catholicism. Ang real nga katug yung hardcore, they do not believe on free will. Wa kay katungod, wa kay kagawasan. Gawas kon ang Dios buhatag nimo kagahom. Some argue that if Jesus died for the whole world would be saved. No. The death of Jesus Christ on the cross was sufficient for all, but it is only efficient alang sa mutuo. Supisyente para sa tanan, pero epektibo lamang kumutuo ka. Whosoever. Ayaw gid mong paggapos ana nga doktrina kay magapos ang imo ang daghang mga butang mahitungod sa imo pagtuo mahitungod sa Dios. Irresistible grace mo na sunod. The fourth point of Calvinism is irresistible grace. By the way, amo ka balaka maybe this Sunday muhatag ko sa printouts diha. Okay ra ba sir? Hatag ko sa printouts. Atong gastuhan, the church will always invest on knowledge. The fourth point of Calvinism is irresistible grace. By irresistible grace, John Calvin meant that God simply forces people to be saved, whether you like it or not. God elected some to be saved, and He let Jesus die for that elect group. Wow, elite. Ang grupo sa mga elite. And now, by irresistible grace, He forces those who elected and those Jesus Christ died for, whether you like it or not, nga ma-save you ka. Grace means God's unmerited favor. It is only a favor. Does the Bible say anything about irresistible grace? No. Wala gisulti ang Bible nga di nimo malibaran ang grasya sa Dios.
The scripture in Proverbs 29, kanila nga principle. Ready, read. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Number 1, siya. Kisa niya siya nga kanunay ginabadlong nagapagahi sa iyang liog shall suddenly be destroyed, and that without remedy. It means, ang tao aduna siya kabubuton sa pagpili kung mutuo ba siya, mupatuo ba siya o dili. Kay naaman siya gisulti nga siya. So naay tao nga mouni nga klase nga tao. Pero napoy tao nga kung imusultihan, maminaw. Pero napoy tao nga kanunay ginabadlong nga pagahi po siyang ulo. Nya kanang word nga often. So kung ang grasya sa Dios nga mo'y nagbadlong nato sa atong mga sala, sumala sa Tito Kapitulo 2. Kasara ta gibadlong. Amen? Kasara ta badlongon dahil tultuli na itong kinabuhi. Pero sa klarong pagkastorya, hangtod ron, badlongon pa mangyapon ta. Nabot po sa sabot na, ganita luwas, di ta pinili, dili. The word often in this verse, if God only gave one opportunity to be saved, then man could not complain. But here the Bible says, he that often reproved, kapila witnessan, kapila man ta sa una balik-baliki, para ta makatuo sa Ginoo. Karon nagpabaptize, pahuman to kulawas, nagpabaptize, nya human tagpabaptize, dugay betang uban sa to ang gibalik-balikan para mobalik og simba. So kung ang grasya sa Dios dili pa mabalibaran, nan nganong naapay pagpabadlong. Nakuha ko ninyo ang argumento. Padayon ta. Sorry. Kamay na lang. Proverbs chapter 1, 24 to 26. Klaro kay ni. Ingon siya, because I have called and ye refused. So pwede ka makabalibad. I have stretched out my hand. No man regarded. Ingon si wisdom. Dugar ako panawag ninyo. Wag yun, nagpatalinghog. But ye, kamo, ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Oh, sorry. John 5:40 says, "Ye will not come to me that ye may have life." Mangutana ko sa inyo, kung ang tao wala pa siya pagpili, nganong gisulti pa may ni Kristo? Nga kabalo naman siya nga kaning tawhan na di gid mo pili. Contradiction na. Amen? Kabalo na kang di mo pili, ikaw pag yun nagtagana nga di gid siya kapili. Dili siya mudawat nimo, imo pag yun siyang badlungon nga di makamuduol gud ako aron naa kay kinabuhi. In by saying this, it means gitagaan niya choice ang tao. Namang kay choice nga magkabaton kag kinabuhi pero ikaw ra may dili. Padayon ta. Ato ta sa perseverance of the saints o kanimo ay pinaka lahi-lahi ni sila. Actually akong gi-research lahi po sila pangunahon ni, pero basically ang perseverance of the saints para nila is money. For a Calvinist, perseverance of the saints mean that ang usa ka elect has to persevere in his faith aron what? Para ma-maintain niya ang iyang kaluwasan. So dili in that sense, so kuhay gid siya sa Bible. Tungod kay ang Bible nagsulti nga eternal ang kaluwasan nato og dili matangtang. For them, para magpabilin ka sa kaluwasan, pastor, tumo-tumo siguro na dili. Si John Murray, usa ka Calvinista, nagsulat siya sa iyang libro nga Redemption, page 155.
we may entertain the faith of our security in Christ. It means, makahuna-huna ka na bang, pwede ra ka nga makaangkon nga luwas ka diha ni Kristo o secure ka ni Kristo only as we, sa may pagtuo na to, ana. Ay, di na tinudlo, may kitudloan na. Well, muna nagbangi sila, pero naay kalbinista nga si John Moray nagsulti, nga makasulti ka lang nga secured ka diha ni Christ as long as ming persevere ka sa imong pagtuo. Ang mulahutay, maluwas. Halasim bagid mo. Na karon kay daghang mawa din tangtang ilang kaluwasan. Nya pagkaugma, backslide man ta, tangtang na po ang kaluwasan. Nakita ninyo ang kontradiksyon sa ila ang doktrina. Munang Christians, ato ta sa biblical doctrine, we do not believe in the perseverance of the saints. We believe in the preservation of saints. O sa gisulti sa Jude. Si Jude, misulti. Together read, Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. Preserved gani, dili na mo expire. Mura atong Bible. Preserved and inspired, dili expired. So may opposite sa inspire. Expire. So to pa, na yung mga baptisming tudlo nga just preserved but not inspired. So to pa, lakto ng pakastorya, ang ilang ituuhan sa Bible is preserved and expired. But that is not the Bible. The Bible is the preserved Word of God and inspired Word of God. Lahi na po na nga doctrine, Sunday school. Ato ta sa katapusan nga verse. Sorry, mawala-wala akong connectivity. O say, giwali ni Pastor Paul ganina, 1 Peter chapter 1 verses 4 and 5. Gibanha, pagkatao ta pag-usab nga to sa buhi nga paglaom, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Kisa ni nga you? Kisa ng you diha? Who are kept by the power of God through faith. Ikaw nga nagtuo diha kang Kristo, gikuptan ka sa Dios. And you are ready to be revealed until the last time. It means, kung maputol pa ang atong kaluwasan, kita'y naggunit, ana, pero dili man kita'y naggunit sa atong kaluwasan. Kisa'y naggunit sa atong kaluwasan? The power of God. We are kept by the power of God. Sabi mo kay sunan, it is a very great, very wonderful kayo ang doktrina sa election, biblical election. Kaya nga naman, naatay purpose sa atong kinabuhi. You know what? Ang Romans 8:28 na sandig sa election. Kasi nakasaktong election, ha? Kabalo, kasi nakamemorize sa Romans 8:28. Will you cover Romans 8:28 and we will end. Ay, election naman na. Wa ka nasayod. Nga ang saktong pangunahon na mo sa election, nasandig sa imo ang paglaom diha sa Ginoo. And we know, again, the word know. Ang wala kabalo ani, di ka relate mo nang nasultihan para makabalo po ka. You should know that all things are not good, but all things will work together for good. Para kang kinsa? To them that love God, period. No. To them who are the elect according to His purpose sa imong kinabuhi. Diha nasandig ang daghang kay mga prinsipyo. Una, kung buhi pa ka, naapay tuyo ang Dios nimo. Kuha ninyo?
According sa iyang election nimo, gibuhi pa ka sa Dios kay na siya purpose nimo, because election is for a purpose. Wala ka gipakataw ani nga aksidente ani kalibutan na. If you are saved this evening, you are elect of God for a certain purpose. Seek that purpose. Seek that purpose. And the first purpose is to please Him. We are created to please Him. For thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For thou hast created, as all things created. Ingon siya diha, and for thy pleasure, they are created. So kung ang ato ang kinabuhi, wala nakapahimuot na sa Dios, wala ta sa tong purpose. In everything sa imong gibuhat, kana siya, nasandig na siya sa divine doctrine of the real meaning of biblical election. I'm elected by God for a purpose. I have a purpose. Mubalik imong dignidad, mubalik ang imo ang hope. Everything will be lost sa imong pananaw, pero balik ka sa unsay nahibaluan mo sa Dios. God, you are still God. Mapabilin ka nga Dios, di mausab ang imong calling nako. Remember that. Because the book of Romans says, Pastor, sa itong verse, kanilang, for the election of God is without repentance. Ten. Romans 10. Muna mungutan ako ni Pastor Paul kay he is a master of Romans. 11:5. Romans 11:5. Now, kaning repentance, dili ni siya panghinudsol. Repentance means change, dili mausab. Even so then, at his... pakitaan na liha nga, kuan liha. The election has walay repentance. The same chapter. 6, Robert. 7, 8. 9. Sorry. 10. Pakitaan ng word nga repentance there. And we will end. Anyway, di makita, Robert? Kisay makita diha, please. Di na ko makalaro din this Bible. Just come to my kalimot ko. Repentance. (29) is mo ba na? For the gifts and calling, the election of God, walay kausaban, dili mausab. If God ipakataw ka, you have a purpose, di na mausab. Ang path, pwede pa, pero you have only one purpose, to please God. And that is based on what Israel election is. Father, thank you sa imo ang divine doctrine. Thank you for the opportunity. Among gitugyan, Lord, yung kani makadugang sa among kahibalo aron mas malig-on. Dili aron mo burot mi, dili aron makigdebate, kundi masakto ang among pananaw kinsa ka sa among kinabuhi. O among gipasalamatan ang tanan in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Pope.